I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. And of course sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, meron tayong updates videos sa inyong lahat. Kung nakikita nyo guys, yan po si Senate President Miguel Zubiri. Nako, magre-resign na po siya bilang Senate President. Nako mga kababayan, alam nyo ang daming problema sa Pilipinas. Grabe. Kakaiba talaga ang politika dito sa Pilipinas. Lahat na lang ng bagay pinupolitika mga kababayan, pati yung People Initiative pinupolitika. Tapos ang aga pa para mamulitika, gusto nila paupuin na yung gusto nilang paupuin. Ako, ang daming problema, ang daming issue. Oh, 'di ba? Pati yung charter change pinupolitika na. Lahat na lang ng guys, puro pinopolitika. Ang nasa likuran nito yung mga anti-Marcos lang walang nang magawa sa buhay kundi kuda ng kuda sa social media. But anyway guys, dahil dyan po guys, mag-resign siya bilang Senate President sa kadahilanan nga, ito po yung kadahilanan. Sabi po ng ibang senador, unahin natin ito. Ilang senador ayaw mag-resign si Zubiri bilang Senate President. Yan, ayaw nila. Bakit kaya? So basahin po natin, okay? Sabi po ng Abante News Online, nagpahayag ng kanilang suporta ang ilang senador kay Senate President Juan Miguel Zubiri matapos ang naging pahayag ng leader ng Senado na magbibitiw siya sa pwesto sakaling may maisingit na political provision sa pag-amyenda sa saligang batas. So nakita nyo guys, so ang issue kasi dito, 'di ba? Ang may papalitan na saligang batas diyan, pag-amyenda sa saligang batas, ito po lang yung yung economic provision mga kababayan, Yan lang po ang papalitan. I think tatlo lang yan ang papalitan dyan. Correct me guys if I'm wrong, okay? Yung Article 12, at ang Article 14 and 15. Ewan ko lang kung totoo, kung tama ako, correct me nga if I'm wrong. So yun lang guys. So madali lang, At ganun pa man mga kababayan, I don't think maisingit yung political provision. Kasi kung ang pag-usapan, economic lang. Kasi kung buo na pag-usapan, yung buong saligang batas na sinasabing political provision, nako guys, mahabang usapin ito, mga bes, sobrang mahaba ito at nako, talagang marami talagang itong mga babatikos dito. Dahil alam po natin, number one ang bumatikos dito ang mga kulay ibak guys, sapagkat siyempre, 'di ba, pag sinabi mong charter change, papalitan ng buong saligang batas, ayaw ng mga yung mga kaalyado ni Curicong, nako, ayaw nila po palitan ang 1987 Constitution. Kung akong tanungin, ay papayag ako guys na palitan ng buo. Matagal ng panahon, sabi nga nila, maraming hindi maganda sa batas na yan, 1987. Even ang Pangulo, hindi man niya sinabi na papayag siya, pero pag-aralan, di ba? Oo naman, di ba? So yun guys, well, I don't think na may maisingit, so hindi pag-usapan ang political provision kundi ang economic provision, dahil sa Pangulo yan din naman ang sinabi niya, kasi nagkaroon ng issue yan guys, ay nagkagulo din, pinopolitika yan dahil dito guys sa mga issue tungkol dito sa People Initiative, nako, di ba? Hindi naman nila kasi naintindihan, ang papalitan economic provision lang, kasi alam nyo itong PI na ito, People's Initiative, ito guys ang black propaganda ng mga anti-Marcos na dekada na gusto lang talaga nilang masira ito si Pangulong Marcos Jr. Nako, ang Pangulo ayaw niya ng People Initiative, sa totoo lang. Sa tingin nyo kaya maganda yan? Nako mga bes, nako talaga naman. Hindi, wala ng political provision. As in wala yan. Huwag niya na kayong maniwala dyan sa mga political
initiative na yan. Wala na yan guys kasi tapos na yung usapan. Nag-file ng resolution ang Senate para lang mapag-usapan na ito sa Kamara o sa Senado itong economic provision para matapos na. Kung yan naman ikagaganda ng ekonomiya ng bansa, o siyempre suportahan po natin yan. Dahil yan naman ang sinabi ng Pangulo. Dahil nga guys, di ba nagkagulo, hindi malaman kung ano ba talaga. Kaya ang Pangulo to the rescue. Kaya pinatawag niya si Speaker at saka si Senate President Mig Zubiri na sinasabi, why not ang Senado hindi ang dapat manguna. Kaya yon tapos na ang usapan. Kaya nag-file ng resolution mga besyang ang Senado. Tapos na ang usapan. Kaya ganyan kagaling ang Pangulo. Pag alam niya medyo nakita yung nagkagulo yung mga anak niya, okay, to the rescue. Kaya tapos ng usapan. Yung people initiative, wala na yan. Ayan, yan guys, mga black propaganda ng mga walang magawa sa buhay. Kaysa may bayaran daw, kaysa ganito, ang dami daw, nagbayaran. Luzon, Visayas, Mindanao, bawat daw mga kumbang saan mga barangay, may bayaran daw. So, walang bayaran. Kagagawan lang yan ng mga anti-Marcos, mga black propaganda lang nila yan. Kaya, ewan ko ba sa mga tao na ito, puro kaguluhan lang, puro issue, puro pinupolitika. Kasi pinagbibintangan si Pangulong Marcos Jr. ang nasa likuran. Biro nyo yun? Yung People Initiative, nako! Samantalang kagagawan din ng mga anti-Marcos yan, black propaganda kasi po yan Kaya walang naniniwala sa mga yan. Mas magaling pa kayo sa Pangulo Alam ng Pangulo kung ano ang nararapat kung ano ang mali o ano ang tama. Yan ang hirap dito sa mga tao na ito. Ayaw nila talaga palitan yan kasi yan ang batas ng puon nila Kung tutusin, palitan na yan, matagal ng panahon. Ang daming agree na palitan yung na yan saligang batas na yan yung 1987 Constitution. Di ba charter change yan? Naku! So yan mga kababayan, ang kadahilanan na bababa siya ng pagka-Senate President kung isisingit yung political provision. Parang mayroong ito guys. Well, anyway. Well, ang ibig sabihin, talagang kailangan na kung ano ang pag-usapan, yun lang. Pag economic provision, doon lang. Doon na lang sila nakafocus na pag-usapan, suriin. Di ba? Huwag na lang isingit yung political provision na sinasabi ni Senate President. Agay. So, yun mga kababayan, pakinggan nyo po ang itong short video. Courtesy po ng Abante News Online. Ano po ang stand nyo dito? Sa pagpapalit ng saligang batas. Dito lang guys sa economic provision. Ako, agree ako kasi ang Pangulo, agree siya. Well, anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. But before that, panoorin nyo itong short video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi nga updates. Bye, and babus. God bless Philippines. Issue pa more. Ay nako, politika talaga sa Pilipinas nga naman, Nagpahayag ng kanilang suporta ang ilang mga senador kay Senate President Juan Miguel Zubiri matapos na naging pahayag ng leader ng Senado na magbibitiw siya sa pwesto sakaling may singit na political provision sa pag-amyenda sa saligang batas. Iginit ni Senador Jingo Estrada na solid ang mga senador kay Zubiri at handa silang suportahan ang leader ng Senado. Paliwanag ni Jingoy na kaya lamang nabanggit ni Zubiri na magbibitiw siya sa pwesto kung may singit na political provision sa pag-amyenda sa konstitusyon dahil pinoproteksyonan niya ang Senado bilang institusyon. Pinayuhan naman ni Senadora Amy Marcos si Zubiri na huwag bumaba sa pwesto dahil wala naman siyang kasalanan sa nangyaring pagsusulong sa charter change. Ipinagtatanggol lamang aniya ni Zubiri ang karapatan ng Senado bilang co-equal branch of government sa bersyon ng Kamara de Representante na joint voting sa pag-amyenda nga sa saligang batas na tutol naman ang mga senador. Sa parte naman ni Senadora Nancy Binay, tiwala siya na pag-aaralan pa mabuti ni Senate President Zubiri kung talagang dapat ba napalitan o amyenda na saligang batas sa kabila ng ginawang paghahain ng resolusyon. So yun mga kababayan, naririnig nyo yun? Yun ang kadahilanan. Bababa lang siya pag
isiningit ang political provision, which is hindi naman yun ang pag-usapan, kundi ang economic provision. O di ba? Kasi madali lang na ayusin yan or palitan. So, para sa akin mga kababayan, pagdating sa kung palitan man ang saligang batas sa 1987, siguro panahon na siguro, pero not this time, baka next year ba yan o kaya next month, o di ba? Hindi natin alam mga bes. So yun guys, anong masasabi nyo dito? Ano po ang stand nyo dito tungkol dito sa mga isyong economic provision or political provision? Well, ang pag-usapan lang ang economic, hindi po ang political. So, thank you for watching. See you again on my next upload videos. Bye, and babos. God bless Philippines.